1. Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered. Verse 22, and Jesus answered, saying to them, have faith in God. Verse 23, truly I say to you, whoever says to his mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. Verse 24, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po ang iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, at ang iyong Holy Spirit aming maging tagapagturo, at ikaw po lamang ang maitaas at maluwalhati sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yeshua HaMashiach, na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ating praise God. Dapat po ang i-mensahe ko ay yung prophecy ng ating Panginoon. Itutuloy ko po sana. Kaya lang dahil po sa sitwasyon ng ating bansa at sa tumataas po na bilang ng mga na-infect ng COVID ngayon at mga kontrobersyal at nagkakaubusan din po ng gamot sa mga butika, yung mga paracetamol. Kaya nga po ay minabuti ko po na sa panalangin ay ito po ang mensahe ng ating Panginoon. Okay, pag wala pong paracetamol, anong gagamitin natin? Paracetamol. So ito po yung paglaban natin sa mga sakit at karamdaman, particular po sa COVID-19 mga viruses at variant, at maging po sa masamang epekto ng po natin ang ating buhay na Diyos. Purihin ang ating Panginoon. So sa binasa ng ating kapatid kanina, nga si Brother Mike, pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita, at paano po ito ina-apply, at ano po yung kapangyarihan ng pag ating pong pinanghawakan at pinaniwalaan ang Diyos at ang kanyang mga salita. Purihin po ang ating Panginoon. Praise God. So, yun po yung layunin ng ating mensahe. Maunaw. Alam niyo po, dito lang po, umikot lang po ako kahapon. At ako po yung merong hinahanap na bibilhin. At itong bibilhin ko po ay matatagpuan din po sa butika. Pero hindi po ako naghahanap ng na po, out of stock. At di po sana ako maniniwala sa balita, baka chismis lang yon. Dito yung pinakamalapit na butika rito, nakalagay na po, maliit na butika lang po ito, no? Ay nakalagay na po. At maging po sa mga Mercury, ay nawalan po talaga ng stock ng particular po yung paracetamol, biogesic, tsaka yung mga flu, gamot po sa flu. Meron pang isa biogesic, saka yung isang
gamot. Hindi ko maalala. Pero ito po ay mga paracetamol. So, kailan po ginagamit ang mga paracetamol, mga kapatid? Ito po ay ginagamit pag meron na pong nararamdaman, di ba? Maaari po yung mga tao nag-panic buying sa gamot, nag-stock at naka-ready na sila. At kami po sa bahay, meron din kaming mga previous na natira na mga paracetamol. Ay normal po 'yan sa bahay kasi yan po yung panglaban sa normally biogesic, gamot sa sakit sa ulo, mga pangkaraniwan at maging po yung yung lagnat. At yan po yung pinakanilalabanan po ng mga paracetamol. At kailan po tayo umiinom niyan? Pag meron na po tayong nararamdaman. Amen po ba? Okay, yung iba umiinom na agad, inuunahan. Okay, so normally po pagka kailangan lang, di ba? Kasi ay meron din pong tama sa ating mga kidney, di ba? Yung mga chemical na iniinom po natin, mga gamot. Ayan. Paano po pag naubos na po 'yan? Paano na po? So doon lang po papasok. Kailan po ina-apply yung paracetamol? Mga kapatid, kailan po ina-apply 'yan? Kailan ina-apply, kapatid, yung paracetamol? Kailan natin ina-apply yan? Pag wala ng paracetamol. Di ba? Wala ka ng mapuntahan di ba? So, yun po yung pananampalataya ay karaniwan po yan, na-apply po yan ng mga tao. Kahit na yung mga walang pananampalataya sa Diyos, ay tumatawag po yan sa Diyos sa oras po ng kagipitan. At pag nakita na po nila, ay wala ng pag-asa yung kanilang inaasahan. So, kagaya po nan, paracetamol. Kailan natin gagamitin yan? Ginagamit. Actually, pag wala ng paracetamol, ay ginagamit na po natin yung pananampalataya. At yun nga lang po, ang nakakalungkot ay pag wala na tayong maasahan, ay ang Diyos na lang po ang ating pupuntahan. At isang malaking katotohanan po yan sa buhay po ng mga tao, maging ng mga mananampalataya. Di ba? Tayong mga mananampalataya ay nilalabas lang talaga natin yung faith natin kadalasan pag kailangan lang talaga at pag talagang walang-wala na tayong mapuntahan. Gayunpaman ay at least ay ina-apply natin yung paracetamol. So what is faith? Basically, mga kapatid, ayon sa binasa natin, faith is simply believing and trusting God's word without any doubt. So English po yung ating outline at mga verses. So ang pananampalataya ay simple lamang. Ito ay may paniniwala. Ito ay paniniwala at pagtitiwala sa pinagtitiwalaan. Ibig sabihin, meron kang pinaniniwalaan na yun ang iyong pinagtitiwalaan. Yun po ang ibig sabihin ng faith. Ngayon, sino po yung pagtitiwalaan mo at pinaniniwalaan? Ay siyempre, ang pananampalataya, lagi ko pong sinasabi, ay applicable po yan lamang kanino po? Sa Diyos. So, ang pananampalataya ay faith is believing and trusting God's word without any doubt. Na walang pag-aalinlangan. Ngayon, mga kapatid, pwede po bang manampalataya ka sa tao? Pwede bang ang tao ay ibigay niya yung pananampalataya niya sa kapwa niya tao? Pwede po ba yon? Nangyayari, di pa? Pwede po natin gawin yon. Pero, tandaan po natin ay ang pananampalatayang ibinigay sa tao, sa kapwa-tao. Ano ba? Nagtiwala tayo sa mga politiko. Ano ba? Mag-eleksyon, di ba? So, alam niyo mga politiko, paulit-ulit lang. Kung kayo po ay may tamang pag-iisip, mapapansin nyo yan. Kung kayo po ay matagal na rito sa lupang ibabaw, at ilang eleksyon na po ang inabutan nyo, pare-parehas lang po mga politiko. Ano po yon? Nangangako. Di ba? Akong bahala sa inyo. Dati na yan, lumang tugtugin na di ba?
Ano yon? Ano ba problema mo, kapatid? Ano problema? Okay, pera. Okay, saan ang gagaling pera? Sa trabaho, di ba? Alam mo, umasa ka lang umasa, hingi ng ayuda. So, kailangan mo ng trabaho, bibigyan kayo ng trabaho. Ayan, pangako pa yan, yung di may presidenteng babae na cute, na maliit. Doria, bigay ng trabaho. Yun, nagbigay nga ng trabaho, tigawalis ng kalye. Ang dami nagkaroon ng trabaho, nagwawalis ng kalye. Biro nyo. So, bibigyan kayo ng mga pabahay. Pabahay naman, lagi naman may pabahay na eh. Babayaran mo nga lang, di ba? Sinabi ko bang libre? Bibigyan ko kayo ng pabahay. Huwag kayong mag-alala. Ang dami naman pabahay talaga eh. I-apply mo sa Pag-ibig, GSIS, lahat. Sa GSIS, nakapunta kami ng asawa ko dahil may inaasikaso. Meron palang mga doon, mga pabahay sila. No? Di nyo alam. Member and nakugulat ako, pati non-member. Dati na po yan eh. Through GSIS, through Pag-ibig. Trabaho, ano pa ba? Edukasyon. Ako, pwede akong pag-commanded, pwede akong mag-file, di ba? Kaya lang, de-declare nila nuisance. Bandang huli. Ibig sabihin ay madi-disqualified. Pero pwede tayong mag-file niyan. Kung ako lang, sasabihin ko, edukasyon. Di ba? Ang edukasyon mula elementary hanggang koleyo, libre. Di ba? Pero may period pa yon. Di ba? Oo. May libre. Oo. Kung magbabayad kayo. So, libre. Hindi eh. Di ba? Pwede ko sabihin yun, pero paano ko gagawin yun? Pangako. Di ba? So, pagka tayo ay binigay natin yung pananampalataya sa tao, ano ang mangyayari, mga kapatid? Ang tao, bibiguin tayo. Kahit pa yung mahal natin sa buhay. Pag nagtiwala tayo na lubos, makikita nyo ay babaksak at babaksak. Bakit? Tao kasi yan. So, ang pananampalataya ay ibinibigay yan sa Diyos, hindi sa tao. So, manampalataya tayo sa Diyos at hindi sa tao. Bakit sa Diyos? Kasi ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Pag sinabi ng Diyos, totoo yan. Pag hindi nangyayari, huwag mong paniwalaan yung hindi nangyayari. Ang paniwalaan mo, yung sinabi ng Diyos ay mangyayari. So, faith is believing and trusting God's word without any doubt. Walang pag-aalinlangan. Kaya lang, sabi nga, tao lang tayo, sinasabi natin, nag-aalinlangan. Maging sa Diyos, nag-aalinlangan tayo. Mark 11:21-24, basahin lang po natin. Mark 11:21-24, mga verses lang po ito. Being reminded, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you curse has withered. Alam niyo, ang Panginoon, hindi lang basta siya nagtuturo sa mga alagad. Alam niyo ba ang Panginoon, anong klaseng guro ang ating Panginoon? Pinapakita niya by example. Okay? So, sabi ng mga alagad, Peter said to him, Rabbi, look, the fig tree which you curse has withered. So, ang Panginoon ay, alam niyo ng istorya, may isinumpa siyang fig tree. Kasi walang bunga, naggutom ang Panginoon. Nung pipitas siya, walang bunga, sabi niya, wala nang makikinabang sa iyo. So, kinabukasan, yung fig tree, nalantang gulay. Talagang nag-withered. Alam niyo po ba, ang fig tree bago mag-withered, ayon kay Google, it will took around 200 years. Bago mag-withered, no? Yung talagang papatahin mo, mula sa taas, ang ganong katindi ang fig tree. Ewan ko lang, gano'ng katotoo yung nabasa ko, no? Pero, sabihin natin, napakatagal na panahon bago nag-withered siya, na-compress yung 200. Kaya nagtaka, kasi by experience, yung mga alaga, alam nila, walang fig tree na madahon, kulay green, by overnight, nagiging, nalalanta agad. Alam nila, experience nila yon eh. Kasi normal sa kanila yung fig tree. And Jesus answered, verse 22, saying to them, have faith, kanino? Have faith in God. So si Kristo, pag nagpakita ng halimbawa, may itinuturo sa mga alagad.
nagpapakita muna siya, i-demo niya muna, tsaka niya ituturo yung prinsipyo. Paano ginawa? So, nakita ng mga alagad, paano ba ginawa mo, Lord? Ayan. Simple lang, sabi ni Kristo, verse 22. So, yung mga alagad, paano kaya ginawa yon? Diba? Sino nakapanood ng mga magic show sa YouTube, di ba? Ano lagi question natin? Galing di ba? Paano kaya ginawa? Ayun pala, may palabas din sa YouTube na nire-reveal niya si Iron Man, kilala nyo? Hindi Iron Man si Iron Man. Ang trabaho niya, i-reveal yung mga magic trick. Ayan, paano ginawa? So, yung ginawa ni Kristo, hindi po yun magic trick. Hindi kayang i-reveal ito ni Iron Man. Dahil ito po ay bunga ng pananampalataya sa Diyos. So, sabi ni Kristo, Jesus answered saying to them, have faith in God. Okay, may question tayo. Paano ba yung manampalataya sa Diyos? Diba? Paano manampalataya sa Diyos? Verse 23. Pinaliwanag naman ni Kristo. Ganito ang pananampalataya. So by yung faith itself, ang ingredients ng faith is there is knowledge. May involved na knowledge. Ano yung knowledge yun? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Okay, pangalawa, ingredients ng faith ay gaano katotoo yung pinaniniwalaan mo. Yung knowledge na nakuha mo na kung kanino ka nananampalataya, ay totoo bang mangyayari yung pinaniniwalaan mo? So, yun ang ingredients nun. Kailangan, alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Pangalawa, pinagtitiwalaan mo na yung pinaniniwalaan mo totoo. Mangyayari. O nangyari na. Yan ang pananampalataya. Ngayon, sino lang ang makapagbibigay ng totoong pangako at tunay na mangyayaring pangako? Sino lang ang pwedeng panggalingan ng ganong klaseng pagtitiwalaan? Hindi tao, hindi politiko. Diba? Sino? Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng ganong klaseng pangako. Yung totoo at tunay na nangyayari. Na hindi ka bibiguin. Okay, kaya sinabi ni Kristo, have faith, kanino? In God. Okay, verse 23, truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says is going to happen, it will be granted him. So si Kristo, pinaliwanag na niya kung paano ang application ng pananampalataya. So ang pananampalataya ay merong sinasabi, merong binibigkas. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung bibigkasin mo. Sabi niya, whoever says to this mountain, ano ba yung pinaniniwalaan mo? Binibigkas mo. Okay, naniniwala ka na yung bundok lilipad pupunta sa dagat. Tatalon sa dagat. Medyo mahirap yon, di ba? So, sino gagawa nun? Sino gagawa nun? Hindi ikaw, wala ka namang power, di ba? Ang gagawa nun, yung pinaniniwalaan mo, sino? Ang Diyos. Siyempre, ang Diyos lang pwedeng magpalipad ng bundok sa dagat. Diba? Pero pag saranggola, kaya na natin yun. Diba, kapatid? Pero pag bundok, paliliparin mo, tatalon sa dagat, Diyos ang pwedeng gumawa niyan. Pero, hihilingin mo yun sa Diyos, by prayer, mangyayari. Mangyayari. Tatalon siya. Gagawin ng Diyos para sa iyo. So sabi ni Kristo, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart. Anong sikreto? Hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso. Alam mo kalaban ng faith? Anong kalaban ng pananampalataya? Pagdududa o yung sinasabi nating baka. Baka. Pag pumasok na yung baka, wala na. Babaksak na yung faith natin. Maapektuhan na. Naku, baka hindi mangyari. Baka mapahiya ako, baka ang daming baka. Baka hindi mangyari.
So, yung baka na yon, yun ang magpapahamak sa atin. So, sabi ni Kristo, does not doubt in His. Pero naniniwala ka, mangyayari yung sinabi mo. Walang alinlangan, what He says is going to happen, it will be granted Him. So, yung stand alone na pananampalataya mo sa sarili mo. Wala tayong power by ourselves. All things for which you pray and ask, believe that you have received them and they will be granted you. Okay, sa verse 24, kailan nangyayari ang pananampalataya? Kailan nangyayari yung naniniwala ka na tinanggap mo yung hiniling mo? Kailan po na-activate yon? Bago mangyari yung hinihiling mo o pagkatapos nangyari, tsaka ka nanampalataya? O pagkatapos mong natanggap, tsaka ka nanampalataya? O bago mong natanggap, nanampalataya ka na natanggap mo na? Bago, before or after? Okay. Pag after, hindi faith yon. To see is to believe yon. So, ang pananampalataya, bago matanggap. Ngayon, bakit ganon? Kasi ganito po yan, lagi kong sinasabi, ay meron tayong mundo, dalawang mundo, di ba? Spiritual and material world, physical world. Ano ang nauna? Physical o spiritual? Spiritual na mundo. Kung walang spiritual na mundo, walang physical na mundo. Ngayon, ang tao baliktad. Maniniwala lang ako sa spiritual pag nakita ko sa physical. Baliktad. So dapat, ang pananampalataya sa Diyos, maniwala ka muna sa spiritual na mundo at nangyari na sa spiritual na mundo at mangyayari sa physical na mundo. So pag na-approve na sa spiritual world, sa Diyos, okay. Sa physical na mundo, susunod na siya. So tandaan natin, paano nalika ang physical na mundo? Sa salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ano nangyari? Nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, ano nangyari? Sumunod ba? Nagkaroon ng liwanag out of wala. Kaya yung nagbabasa ng Biblia, yung mga scientists, nawiwindang sila eh. Saan galing yung liwanag? Yung araw, pang ilang days yata ginawa yan? On the third day? Nung first day, nagkaroon ng liwanag. Liwanag lang yun. Saan galing? Yung araw, on the third, nawiwindang sila. Kasi yung araw na yon, yung light na yon, liwanag lang po yon, hindi yung galing sa araw. Kasi yung araw, yung sun, na nanggagaling na liwanag sa sun, ay yun lang alam ng source. Pero yung liwanag, sa Diyos po galing, nagkaroon lang. Kapangyarihan po yan ng Diyos. Sinabi ng Diyos, nangyayari. So, nangyari muna sa spiritual na mundo, naniwala ka muna sa spiritual na mundo, sa iyong espiritu, naniwala ka. Okay? Then, una mangyari bago ako maniwala. Hindi po pananampalataya yon. So, ang pananampalataya, spiritual po kasi yan. Kasi ang pinaniniwalaan mo ang Diyos. Sabi ni Kristo, di ba? Have faith, kanino? In God. God is a spirit. Kaya nga, yung sumasamba sa Kanya, naniniwala sa Diyos, must worship God in spirit and in truth. So, ang pananampalataya, nangyayari muna, pinaniniwalaan muna, natanggap mo na sa iyong espiritu, bago mo matanggap sa physical. So, natanggap mo na sa spiritual. Kasi, pag hindi mo naintindihan to, mahihilo ka. Sabi niya, therefore, I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them. Di ba? So, paano yun? Manampalataya ka na, natanggap mo na,
And they will be granted to you. At matatanggap mo. So, paano nangyari yun? Natanggap ko na, pero matatanggap ko pa. So, saan mo natanggap una? At saan mo matatanggap sa pangalawa? So, ang sabi diyan, and as believe that you have received them, saan? In the Spirit. So, sa spiritual na mundo, natanggap mo na. Hindi mo niloloko yung sarili mo na naniniwala ka, wala naman. It will follow. Physically, wala pa, pero in the Spirit, nangyari na. So, in the physical world, it will be granted to you. So, lagi pong nauna, ang pagtanggap natin, dahil nanampalataya tayo, tinanggap na natin saan? Sa Espiritu. Kagaya ng Diyos, nung sinabi niya, magkaroon ng liwanag, ang Diyos pinakita kagad yung pananampalataya niya. Kaya yung faith niya sa sarili niya. Wala namang Diyos siyang paniniwalaan. Sarili niya na yun eh. Pero tayo, ang faith natin sa Kanya. So, ang faith ng Diyos sa sarili niya. Pag sinabi niya, nagkakatotoo. So, sinabi niya muna, naniwala ang Diyos, pag sinabi niya, mangyayari. Sinabi niya, karoon liwanag. Sa spiritual na mundo, may liwanag na. Nangyari. Kaya lang, pag sa Diyos, talagang napakabilis. At nangyari, nagkaroon ka ng liwanag. So, nangyari muna sa spiritual na mundo, tinanggap muna natin, naniwala tayo sa Diyos, tinanggap natin na binigay na ng Diyos, in the spirit world, then it will be granted na, susunod na, physical world will follow. Naintindihan po ba? Nakakasunod. Okay. Okay, makikita rin po natin to sa Matthew 21, verse 20 to 22. Pakita lang natin, anak. Okay. Basahin ko lang, kasi yun din po yan. Para, ipopost ko po ito sa ating chat group para may kopya kayo. Okay, 20-22, Matthew 21, verse 20 to 22. Seeing this, the disciples were amazed and asked, how did the fig tree wither all at once? And Jesus answered, said to them, truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but even if you say to this mountain, ibang version nga lang, pero yun din po yan, be taken up and cast into the sea, it will happen. And all things you ask in prayer, believing, you will receive. Okay. Ngayon, may magsasabi naman, pastor, hindi naman literal na bundok yan eh. Hindi naman literal yan. Baka ano yan, yung abstract. Baka problema yan, nakasinlaki ng bundok. Ayan, may problema. Ano yun? Nag-wither talaga yung fig tree. Okay. Although, hindi siya nag-example ng bundok, ang sinasabi lang ni Kristo, walang imposible. Basta tayo ay nagtiwala sa Diyos. Bigyan natin ng example yung pananampalataya. Itong pananampalataya ni Apostol Pedro, napakagandang halimbawa ito. Sa Matthew 14:28 to 33. Kasi dito natin makikita yung application ng faith at yung application ng doubt. Na pag nagduda ka, ano mangyayari? Ito yun, napakagandang istorya to. At ano yung pinaniniwalaan mo? Is it literal? Na parang kagaya ng sinabi ni Kristo, bundok talaga, lilipad, literal? Okay, tingnan natin. Matthew 14:28 to 33. Peter said to him, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Alam niyo yung background nito? Yung ang Panginoon, naiwan siya sa bangka, di ba? Nauna yung mga alagad. And then, madaling araw to, sumunod ang Panginoon. Paano siya susunod? Nauna na sa laot, naglakad na lang ang Panginoon. Tubig. Tinuloy ng Panginoon yung lakad niya sa beach. Naglakad pa rin. Naglakad sa ibabaw ng tubig. Hindi siya lumangoy. Di ba? Tutusin, kung ordinaryong tao lang si Kristo, lalangoy na lang to. Kaya ko to. Di ba? Freestyle, breaststroke, backstroke. Hindi eh. Naglakad. Diretso. Ibabaw. Napagkamalan nga siyang multo. So, alam niyo na yung background.
Ngayon, sa verse 28, sabi ni Peter, Lord, if it is you, kasi sabi ni Kristo, ako to, huwag kayong matakot, hindi ako multo. Ako to. Sabi niya. Sabi ni Peter, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Lord, kung ikaw utusan mo ako. Ito napakaganda nung sinabi ni Peter. Utusan mo ako lumakad sa tubig. So si Peter, lalakad siya sa tubig kung uutusan siya ni Kristo. Ibig sabihin, yung salita ni Kristo, pangahawakan ni Peter para lumakad siya sa tubig. Okay, hindi basta si Peter Lord, ikaw ba yan? Susunod ako sa iyo. Lalakad din ako. Kaya ko yan. Hindi ganon ang sinabi ni Peter. So si Peter, hindi siya lumakad sa tubig nang walang pananampalataya. Hinintay niya muna yung salita ni Kristo. So makita nyo, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo. Lord, pag sinabi mo, lalakad ako. Pag hindi mo sinabi, hindi ako lalakad. Kasi wala naman taong pwedeng lumakad yan. At hindi sa kapangyarihan ko, hindi ko kayang lumakad. So ang pananampalataya, hindi sa sarili mo. Hindi niya sinabi, Lord, naniniwala ako, kaya ko rin yan. Ano yon? Anong tawag sa faith na yon? Faith in yourself. Mas delikado yon. Kasi niloloko mo ang sarili mo. Dahil kaya mong gawin sa sarili mo. So ang faith in God ay magagawa mo sa utos ni Kristo, sa salita ni Kristo, dahil sa nagtiwala ka sa sinabi ni Kristo. Kaya sabi ni Peter, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. Pumayag ba? Pumayag ba si Kristo? Inutusan ba siya? O sabi niya, ay wag na, baka lumubog ka. Ako lang to, ako lang pwede nito. Ako lang, anak ako ng Diyos eh. Ako lang ang pwedeng gumawa nito. Sa kanya. Hindi sa sarili niya lang kakayahan. Ngayon, ang nangyari dito, isa lang ang kumagat. Isa lang ang nakagets. Sino lang ang nakagets nito? Si Peter. Yung so si Peter, meron siyang in-exercise na faith. Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So si Kristo, nakita ni Kristo, merong isang alagad na gustong matuto. Gustong mong matuto kung paano lumakad sa tubig. O, sige. Manampalataya ka sa paniniwalaan niya kay Kristo, yung salita ni Kristo. Pag sinabi ni Kristo, lumakad ako, lalakad ako. Kasi, makakalakad nga ako dahil sinabi niya. Kaninong kapangyarihan? Kay Kristo. Bakit makapangyarihan yung salita ni Kristo? Dahil si Kristo ay ang bugtong na anak ng Diyos. Kung nakita mo si Kristo, nakita mo na ang Ama. Exact replica siya, image siya ng Father. Si Kristo ang anak mismo ng Diyos. Galing siya sa Ama. So hindi siya ordinaryong tao lang. At sinabi ni Kristo, ito na mga kapatid, verse 29, and He said, come! And Peter got out of the boat, excited. Sinabi ni Kristo, sige, pumunta ka rito, lumakad ka. Sinunod niya yung sinabi ni Kristo, lumakad nga siya. Nakalakad ba? And Peter got out of the boat. Pagka tapak niya sa tubig, bumaksak ba siya agad? Hindi, di ba? Kasi sinabi ni Kristo, lumakad ka sa tubig. Sige, come. And Peter got out of the boat and walked on the water and came toward Jesus. Ganda ng di ba? Ganda ng movie na to. Pag naging pelikula to, ganda. Lumalakad sa tubig. Papunta kay Kristo. Wow. Okay, mga kapatid. Yung application ng faith, literal ba o abstract? Literal ba? Literal di ba? Mga imposible.
Eh, ang Panginoon, pinakita na niya eh. Mga ganyang bagay. So, lumakad siya, haya-hayang buhay, ni Peter, lakalakad sa tubig. Ayan. Kaya alam, may nangyari. Ito yung magandang part, di ba? Ito yung isa sa magandang part nito. Pinapakita rito yung weakness ng faith. Pananampalataya sa Diyos. But seeing the wind, so nakita niya, malakas ang hangin. Nawala yung focus kanino? Kay Kristo. Nawala yung focus doon sa sinabi ni Kristo na lumakad siya. Kaya siya nakakalakad dahil sa sinabi ni Kristo. But seeing the wind, he became frightened, natakot. And beginning to sink. Napansin niya, natakot. Kailan siya lumubog? Nung siya ay natakot. Okay, anong kinatakutan niya? Yung nangyayari sa paligid. Bakit? Kasi yung nangyayari sa paligid, kontra doon sa kanyang nararanasan. Kontra, baliktad doon sa sinabi ni Kristo. Kasi hindi normal yung lumakad sa tubig. So, yung reality ng mundo, ang kinatakutan niya. Minsan tayo, yung reality, anong reality ng mundo? COVID, di ba? Positive. Yan ang reality. Nagkakandawan. Yung fear na tayo ay magkaroon ng takot sa nangyayari sa sanlibutan. Against kanino? Sa salita ni Kristo. Kaya nga yung paracetamol versus paracetamol. Ano yung paracetamol? Nakikita mo yung nangyayari in reality sa physical na mundo. Pag nakita mo, yun ang ginawa mong focus, mga kapatid, mawawala ka sa spiritual na mundo. At ano ang mangyayari? Lulubog ka. But seeing the wind, he became frightened and beginning to sink, he cried out, Lord, save me. Iligtas mo po ako, Panginoon. Okay, may backup naman. So, pagka tayo ay nangyari, ay nagkaroon na po tayo ng pagdududa, at ang nakita na natin ay yung physical na mundo umibabaw sa spiritual. Kasi dapat po, kapatid, yung spiritual na mundo, lagi nasa ibabaw, yun ang nakikita mo. Pangalawa lang, nasa ilalim yung physical. Ang nangyari kay Peter, nabaliktad. Ang nakita niya, yung focus niya, nawala sa spiritual na mundo kay Kristo, nabaliktad, napunta sa physical. So pagka nabaliktad yun, naging focus mo yung mundo, yung nangyayari sa mundo, yung paracetamol mo. So, dapat nasa ibabaw. So, nangyayari sa atin, minsan nawawalan tayo ng pananampalataya. Mas nagtitiwala tayo sa paracetamol kaysa sa paracetamol, lulubog tayo. At pag na-realize natin, lumulubog na tayo, tumatawag pa rin naman tayo sa Diyos na iligtas tayo. Ang Diyos ay tapat at ililigtas pa rin po tayo. Basta tumawag tayo sa Kanya. So, anong backup natin? Lord, save me. Verse 31. Immediately, Jesus stretched out His hand and took hold of him and said to him, You of little faith, anong dahilan? Why did you doubt? Okay. Wala na. Brad, yung next. Okay. Click mo lang. Verse 31. Immediately, Jesus stretched out His hand and took hold of him and said to him, You of little faith, why did you doubt? So, yun ang magiging problema natin. Nasa spiritual ka, and then, bumabaliktad, nagiging focus natin yung physical. Hindi nangyayari. Iba yung nangyari. Nananampalataya ka, tapos nabalitaan mo. Bakit yun? Pastor na yun, na-disgrasya pa. At ako, member lang ako, mas matindi faith noon. Bakit yun nadali, na-disgrasya? Magiging kagaya tayo ni Peter, na yung karanasan ng mga tao at yung realidad ng mundong ito
yun ang nakikita natin, imbes na yung realidad ng salita ni Kristo. So, imbes na Diyos, ang nakita natin, ang focus natin, nag-aalilangan tayo. Bakit? Kasi ang nakikita natin, yung nangyayari sa paligid natin. Yung lakas ng hangin, yung karanasan ng ibang tao. Diba? Bakit siya? Lakas na ng faith noon, nadali. Ako pa kaya? Naku, wala na. Kasi nga, ang nangyayari mga kapatid, napopokus tayo doon sa mga karanasan ng mga tao. At maging sa karanasan natin, ay napupunta yung focus, nag-aanilangan tuloy tayo. Kasi ang nakikita natin, yung physical na mundo, hindi pa kasi nangyayari. Hintayin mo lang, sabi naman ni Kristo, pag tanggapin mo muna sa spiritual na mundo, huwag kang mag-anilangan, you receive, and then you will receive. Saan yon? Sa physical na mundo. Okay? Huwag mo nang kasi hindi yan ang reality. Ang reality ay ang spirit world. Yun ang tunay. Ang problema, hindi lang natin nakikita. Para makita mo yung reality ng spirit world, kailangan manampalataya ka sa salita ni Kristo at huwag mong pag-alinlangan. Amen ba? Okay, medyo mga kapatid, mahirap i-apply ito kasi bago lang tayo. Hindi naman natin nakita kay Kristo to nung mga panahon ng araw. At purihin ng Panginoon, may kopya tayo ng Biblia, kaya alam natin ngayon. So parang nangyayari yan, nagta-trial error tayo. Pero gawin po natin mga kapatid. When they got into the boat, the wind stopped. Verse 33, and those who were in the boat worship Him, saying, You are certainly God's Son. Kasi nakita nila, binuhat niya ng Lord si Peter. Lumakad ng konti, lumubog, nagduda. Kasi nabaliktad yung paniniwala niya, mas naniwala siya sa physical na mundo, kesa sa spiritual na mundo, kesa kay Kristo at sa kanyang salita. Nabaliktad. Nung humingi siya ng tulong, bumaliktad uli yung faith niya. Nung hinawakan siya ni Kristo, nanampalataya uli siya kay Kristo. So, sumunod na yung physical na mundo. Nakalakad uli siya hanggang papunta sa... Yun lang, basa siya. Diba? Nabasa siya. Sayang. No? Okay. Okay, isa pang karanasan ng mga alagad, yung sakit. Alam mo, nangyayari ako, nakaranas talaga ako. Nag-pray ako, hindi gumaling. So, anong problema kaya? Bakit di gumaling? Alam nyo, mga alagad nung araw, nakaranas din sila. Si Peter, nanampalataya, okay, lumubog. Yung mga alagad, hindi rin lahat gumaling. Nagtataka rin sila. Matthew 17:18-20. So, kahit nakaranas tayo ng kabiguan, mga kapatid, sa pananampalataya natin, balik lang tayo. Manampalataya lang tayo sa Panginoon. And Jesus rebuked him, and the demon came out of him, and the boy was cured at once. Pero yung gumaling na bata, dinala una yon sa mga alagad. Tinuruan na sila ni Kristo, pero pumalpak pa rin. Nung una, okay naman. Nung sumunod, hindi nila nakaya. Ano kaya ang katwiran? Verse 19, Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not drive it out? Ano sagot ni Kristo? And He said to them, Because of the littleness of your faith. For truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, alam mo yung buto ng mustasa, napakaliit lang yon, butil ng munggo, mas maliit pa. You will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible to you. So, sinasabi ni Kristo, literal ito ha. Walang imposible, hindi ito abstract. Ayan. So, anong dahilan? Because of your little faith. Dahil kayo ay nag-alinlangan. Ayan. So, huwag tayong mag-alinlangan sa salita ni Kristo.
So ano ba yung kasilaki? Paano ba yung faith ng mustard seed? Ano ba application nun? Simple lang, yung pananampalataya nito, ito po yung pananampalataya walang alinlangan. So hindi ka nag-aalinlangan. So the disciples, ano ngayon ang prayer natin? Luke 17:5-6. The disciples said to the Lord, increase our faith. Lord, palakasin mo, patatagin mo yung aming pananampalataya. Kasi nagdududa kami. Mananampalataya kami ngayon, bukas magdududa. Bakit nagduda? Kasi nga napatingin sa kapitbahay, napatingin sa mga paligid, iba yung nangyayari doon, so talo na ako. Yun ang nakikita natin. Napapalitan ng mga nasa paligid natin. And the Lord said, if you had faith like a mustard seed, you will say to this mulberry tree, be uprooted, be planted in the sea, and it will obey you. So ano sinasabi ni Kristo? Huwag kayong mag-alinlangan sa akin. So ano po yung hindi natin pag-aalinlanganin? Yung pangako ni Kristo. Okay, so ito po yung mga ilang pangako ni Kristo. What to believe in God's Word. Babasahin ko lang po mabilisan para nasa sa inyo na po kung tatanggapin nyo to o hindi. The 70 returned with joy saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Mantakin nyo yung mga alagad, hindi to mga apostol ha. Mga alagad to, 70. Hiwalay ito sa mga alagad. Sumusunod yung mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus pag inutusan nila. Kayo ba napapasunod nyo ba yung demonyo? O tayo yung sumusunod sa demonyo? Diba? Hindi dapat na tayo ang sumusunod sa demonyo. Pag pinainan tayo ng demonyo, napapasunod niya tayo, natutokso tayo. Dapat napapalayas po natin. Na may sapi man o sa sakit karamdaman, gawa ng demonyo, susunod po dapat. Bakit sila sumusunod sa mga alagad? Yung mga demonyo. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. So si Satanas po, tinalo na ni Kristo. Naglabanan na sila eh. Agree? Naglabanan na sila. Ang battle place, yung cross. So nung namatay si Kristo, natalo na niya ang diablo. At nung nabuhay siyang muli, doon natin natanggap yung tagumpay ni Kristo. And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Behold, verse 19, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing will injure you. So, si Kristo, binigyan pala tayo ng authority sa lahat ng kapangyarihan ng diablo. At walang makakapanakit sa atin kung paniniwalaan natin to. So, bakit sumusunod yung mga demonyo sa mga alagad? Kasi, binigyan ang mga alagad ng authority ni Kristo. Kaninong authority? In the name of Christ, yun ang ating authority. May autoridad tayo galing kay Kristo, gamitin yung kanyang pangalan para magpalaya. So, ibig sabihin yan, mga kapatid, pag yung mga alagad nagpapalayas ng masamang espiritu, ang nagpapalaya sa kanila si Kristo. Ang nakikita nila yung authority ni Kristo na binigay sa mga alagad. Yung karapatan gamitin yung pangalan ni Kristo. Nevertheless, verse 20, do not rejoice in this, that the Spirit are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. So, yung pangalan po ba natin nakasulat sa langit? Amen. Are we born again? Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. And then, meron po tayong authority. Ay ka, lapit natin kay Pastor, may sapi na yan, tawagin natin sino? Ako la tawagin, di ba? Pastor, merong may sapi rito. Oh. Tawagin natin si Pastor. Oh, bakit di mo kaya? Sinubukan mo na ba? Oh, wag na natin gambalain si Pastor, tutulog na yun eh. Tayo yung narito eh. Tayo nakasagupa. Tayo ang sasagupa. Sino? Kayo po. So hindi naman sinabi, Pastor yun. Hindi. Yung mga pangalan nakasulat sa Aklat ng Langit, qualified po kayo. May authority kayo. Okay? Pero hindi automatic, kailangan gamitin natin. Subukan natin. By faith, in the name of Jesus Christ of Nazareth, the Son of God, lumayas ka sa katawan ng tao na yan.
Yun lang. You command and they will obey. Amen po ba? Ayan. Uutusan natin. Mark 16, 15 to 19. Pastor, paano kaya yan? Nahalil lang ako kasama ako doon. Napilitan ako magpabakuna. Kasi requirement eh. Hindi dahil sa epekto. Masama pa nga yung epekto ng bakuna kasi experimental yan eh. So may masamang tama yan. Bakit nagpabakuna yung marami? Ako, nagpabakuna. Lagi ko sinasabi, kasi requirement. May lalakarin akong SEC registration. Sinamahan ko yung asawa ko sa GSIS. Anong hinanap? Vaccine card. Meron. Kaya lang, hindi kayo pwedeng pumasok. Bakit? Walang face shield. Required yung face shield. Face mask, hindi face shield. Buti na lang, may nagtitinda ron. Ewan ko kung kakutsaban nila yun. 20 pesos eh. Isa. Dalawa kami, 40 pesos. Siguro 10 lang yon, yung 10 dun sa gwardiya. Ewan ko lang. Face shield. Mabili kami, face shield. Pasok. Pagdating sa loob, hinanapan na naman, papasok ka na naman dun sa pinto. Hinanapan na naman, yan. Vaccine. Requirement eh. Ayan. Yan ang ng gobyerno. Wala tayong magawa doon. Napilitan. Sa trabaho, requirement. Sa misis ko, government yan, DepEd. So, hindi sila makakapasok. Sa school, pag walang, hinahanap eh. Paano na yan, Pastor? Yung mga mananampalataya na wag na lang, lahat na lang ng tao. Damay na natin na may masamang epekto ng baka tamaan. Sabi ng mga doon, di natin alam, baka mag-cause ng cancer, heart attack, yung vaccine. Meron na mga reports, kaya lang hindi tinatanggap ng DOH, sa kanila zero casualty pa rin. Marami nang namamatay. Yung kapitbahay na natin, di ba? Nasyak kami dito sa barangay dito. Ang lakas-lakas. After 2 months ng mabaksin ng Sinovac, tepok eh. Hindi nakahinga. Na-invite lang natin dito mga 2 beses. Ayan. Paano na, Pastor? Alam niyo po, nung nagpabaksin ako, pinatay ko na agad sa pananampalataya yung masamang epekto ng baksin. Kasi wala na eh. Hindi na kaya ng paracetamol eh. Diba? Pag nagpabaksin ka, bibigyan ka ng paracetamol. Diba? Ikaw, inumin mo agad para inunahan mo na. Paracetamol. May libreng paracetamol. Ako, kailangan ko, paracetamol na lang. Baka masamang epekto nga, baka totoo nga yung kasi experimental eh. Lalo na yung booster. Diba? Kaya ako, sa akin lang, kung di lang talaga ako re-require, hindi ako papabooster. Pero requirement, hindi ka malayang makakapag Sa ministry sa police, meron tayong ministry sa police. Hindi ako pwede pumasok sa presinto nang walang vaccine. Ini-encourage pa nga ako magpa-booster. Sabi ko, hindi na muna. Nadali na nga ako dun sa vaccine na pauulit pa ba ako? Hanggat hindi nila talaga nire-require. Sinasabi, batas ito eh. Hindi pa naman yan patak eh, di ba? Pero hanggat maaari, huwag tayong pa-inject sa noo. Pag isasaksak na dito, tsaka sa kamay, ibang usapan na yan. Hindi na vaccine yan, patak na yan, di ba? Na malinaw na sa Bible. Okay, anong pangawakan natin? Mark 16, 15 to 19. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Utos sa mga apostol. He was believed and has been baptized shall be saved, but he who has disbelieved shall be condemned. Okay, mag-share ng gospel yung mga alagad, yung manampalataya maligtas, yung hindi nanampalataya, tepok sa impyerno. Hindi maliligtas. Maliwanag. Okay. Ngayon, verse 16, ito maganda. He who has believed, yung nanampalataya sa inyo, sino yon? Tayo yon. And has been baptized, di ba? Nabaptize naman tayo.
Okay? Yung ating expression ng faith is water baptism. Pero yung water baptism, hindi naman yun nagliligtas. Yung faith natin kay Christ ang nagliligtas. But he was disbelieved. Ay, verse 17 na pala. These signs will accompany those who have believed. In my name, they will cast out demons. Nasubukan nyo na ba? Pag may pagkakataon, ay mag-cast out tayo ng mga sinasapian. Kung meron lang pagkakataon. Okay. They will speak with new tongues. Naranasan nyo na ba? I-try nyo. Mag-pray kayo personal. Huwag kayong magtaka ba? Iba na yung sinasabi ko na nagsasalita na kayo ng ibang wika, hindi nyo naintindihan. So, praying in tongues. Baka maranasan nyo yan. Huwag po kayong matakot. Yung iba kasi kaya hindi nag-speak in tongues, natatakot. Okay. Hindi nila naintindihan. Verse 18, they will pick up serpents, and if they drink and any deadly poison, kasama yung vaccine, no? It will not hurt them by faith. Paracetamol ito. So, hindi ako maapektuhan ng masamang epekto na sinaksak sa akin. They will lay hands on the sick and they will recover. Paano na yung iba? Okay, hindi ka nga naepektuhan, mananampalataya ka. Paano yung ibang mga tao na nagkasakit? Anong sabi niyan? They will lay hands on the sick and they will recover. Mga kapatid, itong mga signs na ito ay para sa mga nanampalataya, sa mga alagad. Tayo po yun. Amen ba? So, yan po yung mga pangahawakan natin ng mga salita ng Diyos. Acts 1:8. Ito yung pangahawakan natin. Ito yung matindi. Acts 1:8. But you will receive power. Saan ba nagkagaling yung power natin? When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. May Holy Spirit po ba tayo? Lagi ko sinasabi, basta vaccinated ng Holy Spirit, may booster ng Holy Spirit, okay na tayo rito. Yun lang ang requirement natin. Ang tayo nagpapabaksin, naipit tayo sa sitwasyon. Trabaho. Di ba? Requirements. Kukulong ka pa pag nahuli ka, di ba? Yung threat, di ba, ng presidente. Pero salita lang niya yun. Hanggat walang batas, hindi rin siya pwedeng magpatupad. Dapat put it in writing. Yan. Yung ang nasusulat, hindi rin nila nasusunod. Iba yung pinatutupad. Pero ibang issue po yan. Yan ang ano ng gobyerno natin. Wala tayong magawa doon. Huwag lang nila pakikialaman yung pananampalataya natin. Kasi merong separation of church and state. Ang ibig lang sabihin nun, walang pakialaman. Okay, huwag niyo lang gagalawin yung pananampalataya namin, nasasabihin nyo na pag wala kami niyan ay hindi kami makakasamba. Iba na yan. Kasi yung pagsamba sa church na yan, sa pastor na yan. Huwag niyong pakialaman ako, hindi ko ipakialaman. Diba? Kanya-kanyang jurisdiction. Diba? Bakuna. Nirequire niyo akong bakuna. Sige, saan sasaksak? Sa puwet. Pwede. Saan? Sa hita. Okay lang. Sa balikat. Okay lang. Sa noo. Ay, iba na yan. Kasi labag na sa pananampalataya ko, saksakan ako sa noo. Kasi yan dito. Kaya nga, merong ibang mga nagko-comment, yun daw bakuna, 666 na yan. Hindi pa yan. Ikatangahan sa ano yan di ba? Salita ng Diyos Sa tinurok sa puwet 666. Sabi ba sa Biblia? Di ba? Tatak sa puwet. Tatak sa balikat? Hindi Tatak sa noo at sa kamay. Maaring may similarity kasi may restriction, maaring trial yan ng Antichrist in the future. Okay?
So, abangan nyo po dyan, mga kapatid, yung national registration natin, yung tatapat mo yung mata mo. Sino nakapag ganun na? Paparehistro ka, tapat mo yung mata mo. Ayan. Oo. Yan ang talagang totoo. Kasi record mo yan, gagawin yan, lalagay yan, later on, ilalagay yan, yung identification na yan, ilalagay yan sa noo at sa kamay. Later on. Okay? Sa ngayon, mata muna. Okay? Punta ka sa SM, di ba? Sinasanay na. Tatapat kang ganun, no? I-scan yun, no? Di ba? Yun na yung aparato na i-scan yung mata mo na yun. Eh. Ikaw ka ito. Oh, pasok. Di ba? Successful. Temperature lang titignan, ano? Pero actually, kasama na yon, aparato na yon, later on yung i-scan niya yung mata mo. At malalaman ikaw yan, pasok. Okay, anyway, iba ng usapan naman yan, mga kapatid. So, Holy Spirit, vaccine and booster, yan ang kailangan natin. Lahat naman tayo, merong Holy Spirit nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. In conclusion, mga kapatid, the enemy cannot touch us. Why? In conclusion, 1 John 5:18-20, we know that no one who is born of God sins, but he who was born of God keeps him, and the evil one does not touch him. Hindi tayo pwede talagang galawin ng kaaway dahil tayo'y born again. So, kailangan tao ma-born again para protektado. Okay? Nang lahat ng kapangyarihan ng diablo, maging sa mga viruses. Verse 19, we know that we are of God, and that the whole world lies in the power of the evil one. So, hindi tayo sakop ng diablo. Ang sakop ng diablo, yung sanlibutan. Yung mga born again, sakop tayo ng Diyos. Sakop tayo ni Kristo. Sakop tayo ng Holy Spirit. Kaya hindi tayo pwedeng galawin ng basta-basta ng diablo. Naintindihan po natin. Verse 20, and we know that the Son of God has come and has given us understanding. Meron po tayong pangunawa dito. So that we may know Him who is true, ang tunay na Diyos, nakilala natin. And we are in Him who is true. Sa Diyos, nasa Diyos tayo. In His Son, Jesus Christ. Na kanina raw tayo? Nasa Diyos, na kay Kristo. This is the true God and eternal life. So pag ikaw ay another mystery, Colossians 1:26-27, that is the mystery which has been hidden from the past ages and generation. Ano yung misteryo na ito? But has now been manifested to His saints. Verse 27, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Hope of glory. So, dapat nating ma-realize, mga kapatid, si Kristo nasa atin. Tayo na kay Kristo. We are one with Christ. We are given authority, power against all the power of the enemy. Nothing shall hurt us. Kaya lang, hindi ito automatic. We have to apply our paracetamol without any doubt. Kailangan nating panghawakan ang salita ng Diyos. Pag ito pinagdudahan natin, tatamaan talaga tayo. Lulubog tayo. Bakit ka nag-alinlangan? Sabi ni Kristo. Huwag po tayong mag-alinlangan. Amen? Natin di ba, magle-lay hands, ano? Okay. So, pwede nating lay hands sarili natin. Yung katawan natin, uutusan natin. Lay hands natin ang ating mga sarili. Okay? So, pag lay hands, this is how we release the power of God. Bakit lay hands? Di ba? Very powerful. Nung tatay, sabi nung bata sa akin, hinto ako. Oh, okay.
Cute ng bata, tumawid. Oh. Ano lang yun, bata lang yun. Lalo na, yung paglelehans, lalo na yan, may power yan, pag nasa iyo si Kristo. Kaya pag naglehans tayo, focus ka. Saan mo ba pinopokus yung kamay mo? Doon sa pinatatamaan mo. Okay, focus muna tayo saan? Sa COVID virus. Okay? So, pag pinangat natin yung kamay, patatamaan natin yung COVID virus na ito na walang epekto at lumaya sa ating katawan at sa ating pamilya at sa iglesia ng ating Panginoon. Amen? Okay, sige po. Itaas natin kanang kamay. Focus natin sa kaaway, ha? Okay. At utusan natin ang kaaway. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit, dahil tinuturuan mo po kaming gamitin ang authority mo sa magitan ng paglilehans namin ng kamay sa kaaway. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ikaw kaaway, ikaw Satanas, at ang iyong mga kampon na mga viruses na ito, COVID viruses na ito, anuman ang variant na ito, Delta man, o Omicron man, lumayas ka sa kapulungan ng mga anak ng Diyos. Wala kang karapatan sa mga katawan ng mga anak ng Diyos. Ito'y templo ng Holy Spirit. Lumayas ka, Satanas. Lumayas ka, espiritu ng Omicron, espiritu ng COVID-19, sakit na COVID-19, anumang viruses ka, anumang tawag sa iyo. Lumayas ka sa kapulungan ng mga anak ng Diyos, sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Wala kang karapatan sa amin. Lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Yeshua HaMashiach na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.